So, meron lang tayong susundan na mga rules dito. So, yung student, dapat meron siyang active library card. And yung next naman, dapat wala siyang overdue na books. So, yun yung gagawin natin. So, ang first step natin ay magkakaroon tayo ng boolean dito. Then, lalagay natin yung active card natin dito. So, after nun, another variable naman tayo, has overdue. So, titignan natin kung may overdue books ba siya. So, again, ang rule ay dapat merong active card at saka wala dapat siyang overdue na books. So, magkakaroon lang tayo ng cout dito. Ang unang tatanong natin, active library card. So, pag 1, equivalent siya sa yes. Kapag 0 naman, equivalent siya sa no. Then, semicolon. Then, magsisiin tayo dito and kukunin natin dito si active card natin. Then, after nun, another cout tayo. So, sa cout tayo, has overdue book. Then, i-check lang natin. Same, no? 1 for yes and 0 for no. And then, semicolon. Then, magsisiin tayo dito. And i-check natin yung has overdue natin. Okay? So, ang next na gagawin naman natin ay ipapakita na natin dito yung magiging boolean natin kung makakapag-borrow ba siya or hindi. So, gagamit tayo ng boolean dito and can borrow yung ilalagay natin. So, ang una ay isa-set natin yung active card natin, i-check natin kung ano yung magiging value niya. And, gagamit tayo ng and dito, and then gagamit tayo ng not. And then, kukunin natin yung has overdue natin. So, after nun, isa-semicolon natin siya. So, ang unang-unang rule dito, kung nakikita niyo yung symbol na ito, ang rule niyan ay kapag ang value mo ay 0, pinapalitan niya yan ng true. So, kapag nag-value ka naman ng true sa kanya, pinapalitan niya ng false. So, yan yung nagiging rule ng not natin. Okay? So, after nyan, ang gagawin natin dito ay magsi-cout tayo ng stream manipulator natin, which is yung bool alpha natin. Then, magsi-cout ulit tayo. So, sa cout natin, can borrow. So, sa can borrow natin, of course, we will call yung ating variable na can borrow. Then, magkakaroon ka ng end line dito. Okay? So, again, tandaan nyo lang yung rule natin dito, yung sa not. Kung 0 yung value mo, sineset niya ito as true. Kapag naman true ang value mo, sineset niya as false. So, yun yung lagi nyong tatandaan. So, run natin siya ngayon. Ang active library card natin ay yes siya. And ang overdue book natin ay 1. So, again, ang overdue book nyo, kapag ang value natin ay 1, sineset niya ito as false. Okay? So, aalisin natin to. So, ang active natin ay 1. Ang has overdue natin ay 0 siya. Or 1, I mean. So, yan 1. So, since naka-not ka dito, ang gagawin ng not mo ay isa-set niya into 0 yan. Now, kung titingnan mo ang condition mo ngayon using yung n natin, ang rule ng n dapat both are true. So, dahil 1 or true ang una at ang pangalawa mo naman ay 0, ang magiging equal mo niyan ay false na siya. Kasi yung value na 1, sinet natin siya as 0. So, naging 0 siya dito. So, magiging output dapat natin ay false. Yun. Kung makikita nyo, ang output natin dito ay false na siya. Okay? So, next naman,
let's say, sabihin natin, ang value natin dito ay 0 at ang value natin sa overdue ay 1. Okay, so false siya. Bakit siya naging false? Again, ang active mo ay 0 siya at ang iyong overdue book ay 1. So, sinet niya ulit into 0. So, ang final output mo ay 0, 0. So, false ang sagot natin dito. So, yun yung ginagawa ng NOT natin. Okay, so let's say, sabihin naman natin, ang library card ay yes siya. And then, ang value natin dito ay 0. So, ano yung magiging output natin? So, ang active card mo ay 1. Ang has overdue mo ay 0 siya. And sinet niya ito into 1. So, ang magiging value mo dito, 1 at saka 1. So, ibig sabihin, true na siya. Kasi ang end natin, ang rule niya, both values should be true or 1. So, run natin. So, ayan siya yan. Can borrow, true na siya. So, yun yung NOT operator natin.